Pag-aaralan ng DOJ o ng Department of Justice ang hiling ni House Speaker Pantaleon Alvarez na imbestigahan ang kontrata sa pagitan ng Bureau of Corrections at TADECO o Tagum Agricultural Development Company. Lumalabas daw kasing malaki ang lugi ng Bucor o ng gobyerno sa pinasok nitong kontrata sa kumpanya kung saan naging shareholder din si Congressman Antonio Floyrendo Jr. na kilalang taga-suporta rin ng Pangulo. May report si Tina Panganiban Perez. Sa isang sulat para sa DOJ, nanindigan si Speaker Pantaleon Alvarez na dapat mapawalang bisa ang kontrata ng TADECO para sa pag-arkila sa lupa ng Bureau of Corrections o Bucor. Ayon kay Alvarez, wala raw itong basehang legal dahil hindi kasama ang Bucor at nakakasakop dito ang Department of Justice sa mga tanggapan ng gobyernong pwedeng pumasok sa isang joint venture agreement kasama ng isang pribadong kumpanya. Dagdag pa raw ang malaking lugi ng Bucor sa kontrata. Ang kita ng Bucor, mahigit 26 million pesos kada taon base sa renta ng TADECO ng 5,000 pesos per hectare kada taon na malayong-malayo raw sa kasalukuyang rate na 35,000 pesos per hectare kada taon. Ang joint venture agreement din daw ay epektibo sa loob ng 25 taon, mahigit doble sa nakaugalian sa industriya na 5 hanggang 10 taon lang daw. Wala namang tugon si Davao del Norte Representative Antonio Floyrendo Jr. maliban sa reklamong graft na isinampa ni Alvarez laban kay Floyrendo na matagal na niyang kaalyado. Naghain din siya ng resolusyon sa Kamara para imbestigahan ang issue. Ang Anak Pawis Party List, balak naman maghain ng 3 magkakahiwalay na resolusyon kaugnay sa issue. Samot-sari po kasi ang mga irregularities na gusto nating malaman, tama ba ang inabot sa mga magsasaka, tama ba ang binayaran sa gobyerno, sa mga buwis, o nagkamal ba ng sobra-sobra ang TADECO? Ayon sa Malacanang, pag-aaralan na ng Justice Department ang hiling ni Speaker Alvarez na imbestigahan ang umano'y maanumalyang kontrata ng TADECO at Bucor. The copy of the query of the Speaker has finally reached the desk of the DOJ, and they will form a body just for preliminary inquiries on the infirmities of the contract. Sir, yung sa TADECO, ibig sabihin, sir, hindi pa abrogated yung contract? No, it's not abrogated. It's going to be reviewed. It's going to be reviewed. And an opinion will be submitted by next week. Ang Dean naman ng UP National College of Public Administration and Governance nagsabing dapat papanagutin sina Alvarez at Floyrendo. We should hold them accountable. Yung sa charge against Congressman Floyrendo, let the courts or the ombudsman, the ombudsman's processes take their course. Kung talagang hindi siya nag-divest, hindi siya nag-disclose, at there was parang deceit, no, in the transactions, di makikita at makikita yon. Tina Panganiban Perez, GMA News.